Atensyon mga senior citizens, kakapasok lang. Importanteng benepisyo, makukuha nyo na. Pinakabago ito. Ayon sa NCSC, pag-uusapan natin at pakikinggan mula sa NCSC dito sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Eto, kakapasok lang mga Filipino senior citizens. Pinakabagong benepisyo na para sa inyo. Nako po, inihayag ng NCSC. Ito po ay makakabenepisyo na ang lahat ng mga senior citizens. Matutuwa kayo dito. Mamaya-maya, pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, abay, click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. So, eto na nga po, no, mga Filipino senior citizens, kakapasok lang, pinakabago na benepisyo po na para sa inyo. Nako, pwede na pong ma-avail, pwede na pong magkaroon ng benepisyo mula dito, no? Ayon po yan sa NCSC. Matutuwa kayo dito. So, narito po, pakinggan natin si NCSC Chairman, no, na si Dr. Mergin Loreche, hinggil nga po sa benepisyo na tinutukoy po natin. Ma'am, kamakailan po ay nilagdaan ng isang kasunduan sa pagitan ng Department of Tourism at National Commission of Senior Citizen. Ano po yung nilalaman at layunin ng kasunduan na to? Alam mo, si Kweng, matagal na namin itong ninanais na magkaroon kami ng Memorandum of Understanding with the Department of Tourism. At it took us almost 10 months, no, to prepare this kasi naniniwala tayo na dapat ang mga nakatatanda ay binibigyan ng opportunity for livelihood. At dito naman sa ating Department of Tourism, MOU natin sa kanila, ay magkakaroon tayo ng technical working group at kung saan ay ating paghihimay-himayin at gagawin ang guidelines kung saan at anong pwede sa ating mga nakatatanda in tourism-rich destination areas. So yan po ay sisimulan na natin. Hopefully, ngayong June, katapusan, meron tayong makikita niyan o kaya naman bago magtapos ang taon na ito. Mula po sa Memorandum of Understanding na ito, ano-ano po yung mga uri ng trabaho sa sektor ng turismo na maaaring pasukan ng mga senior citizens? Dalawa yun kasi, Commissioner, no? Una sa lahat, kailangan yung ating tinatawag na barrier-free spaces ng ating DOT kung saan magiging accessible ito, hindi lang para sa hanap buhay, kundi para yung ating mga nakatatanda ma-access nila at mag-enjoy sila sa ating mga tourist destination areas. On the other hand, regarding tourism opportunities, titingnan po natin yung cultural heritage sites natin. Isa po yan sa siguro pinakamaganda na pwede natin gawin kaagad at pwede din natin sila isali doon sa ating mga tinatawag na mga tour guiding, no? At kasama din siguro dyan yung ating mga livelihood opportunities kung saan basket weaving o kaya yung mga produkto na meron sila ay maibigay natin doon sa mga tourist spots na yan upang ito ay mabenta natin sa ating mga turista na dadayo sa isang lugar. At ngayon po, nandito tayo sa Bohol kasi sa Mabini at naglo-launch tayo ngayon ng ating isang community-based care center at pinag-uusapan po natin dito ang pagkakaroon ng tourism destination livelihood opportunities sa ating mga nakatatanda. Paano naman po tinitiyak na yung programang ito ay hindi panandalian lang? Definitely, as a Kweng, kailangan may sustainability ito. Kaya mahalaga ang engagement, hindi lang ng government sector, kung hindi ng pribadong sektor. Pag-uusapan natin na kailangan ay dumulog din tayo sa ating mga various chambers of commerce at various organizations na mga business enterprisers, no? Para sila din ay maging katuwang natin at mabigyan ng pagkakataon ang mga nakatatanda to be rehired after their retirement. Man po yung mga kwalifikasyon upang makasali sa training program ng Department of Tourism para sa mga senior citizens? May medical o physical check-up po bang kailangan upang masigurong fit ang isang aplikante? Dapat
Napakaganda ng katanungan mo, Commissioner. Ang gagawin po natin, isasaad po natin yan pag natapos namin ang technical working group. Next week, una na pong technical working group meeting ng Taga-National Commission of Senior Citizens at kasama na natin ang Department of Tourism. Isa yan sa ating titingnan sa mga guidelines kung ano-ano ba. But basically, yung nabanggit ko na, 3 lang naman ang initial na kailangan natin. First is able. Pag sinabi natin able ang isang senior, ay physically, mentally fit siya. No? Pangalawa ay capable siya. Ibig sabihin, kung ano yung kanyang interest at yun yung kanyang patutunguhan, ay willing siya to learn. No? So the willingness should also be there. Kaya yung 3 iyon ang pinaka-basic na kailangan natin sa ngayon. But eventually, as we move forwards, we will be crafting guidelines on this matter. But ang nakaganda po dito sa kasunduan namin with DOT, with Secretary Frasco, ay lahat ng regional officer ay pwede nating itap for all of these programs that we are planning to undertake. Ma'am, anong uri ng training yung ibibigay sa mga senior citizens? May bayad po ba ito? Tsaka paano po ina-adjust ang training, yung programs ninyo para ito ay maging angkop sa pangangailangan ng mga seniors? Again, napakaganda ng katanungan ninyo, Asekweng, tama po yan. Una sa lahat, kailangan libre po yung training, no? Lalong-lalo na doon sa mga interested na wala namang capacity financially. So, isa po yan. Ang alam natin, may mga trainers na ang ating Department of Tourism. So, kailangan itap natin yan. Pangalawa, meron din tayong engagement kasi with TESDA, kay Secretary Benitez naman, no? Kung saan meron tayong skills development, training. So, mga modules na gagawin natin will have to happen in the next several weeks or months. Tapos po mag-training, may kasiguruhan po ba na magkakaroon sila ng trabaho pagkatapos nito? At sa anong mga tourism sites o industriya maaring ma-assign ang mga senior citizens? Yes. Again, isa yan sa ating isasaad doon sa ating technical working group. Nagkakaroon na tayo ng needs assessment sa ibaba. Mahalaga kasi ang needs assessment dahil aalamin natin anong meron doon, ano ang kanilang interest, ano ang pwede nilang pasukin. So mahalaga yun, no? Para ito ang magiging batayan natin when we finalize our modules for our older adults. So ngayon, ma'am, gaano na po kalawak yung partnership ng DOT at ng NCSC sa mga hotel, resorts o travel agencies para sa job placements? Wala pa, kasi nagsisimula pa lang tayo. We just started with our memorandum of agreement nung 2 weeks ago. Approximately 2 weeks ago. And then the technical working group will now start to work. So, heto na yung simula ng trabaho talaga ng ating technical working group. And we hope that we will be able to have the first output ng ating TWG by the end of June or early part of July. And then, i-roll out natin yan. We need to discuss this with the other business partners as well. So ayun po ang pahayag ni Dr. Mary Jane Loreche ng NCSC, kung saan nga po lahat ng mga senior citizen po pwede na po magkaroon ng trabaho or pagkakakitaan, no? Source of income sa pamamagitan po dito sa paglunsad ng NCSC ng programang balik trabaho para po sa inyo, no? In partnership po sa Department of Tourism at iba pang ahensya ng gobyerno, kung saan po pwede kayo magtrabaho ulit as long as you are capable, as long as malalakas po pa po kayo, kahit seniors pa po kayo, nako, pwede pa kayo magtrabaho. So, big opportunity po ito. Ito paano marami po ang matutulungan dahil hindi naman po lahat ng mga seniors ay mahihina na. No? Karamihan sa ating mga seniors ay pwede pa po magtrabaho. Kaya, kung interesado kayo dito ay manatiling makatutok po dito sa ating channel at sa Facebook page ng NCSC para sa karagdagang impormasyon. Kasi sa ngayon ay inaayos pa po nila ang proseso at kung paano ito i-implement. Pero sigurado na po ito mga lola at lola. Kaya abangan nyo po, no, sa mga interesadong magkaroon pa ng trabaho after the retirement o after po ng pagiging senior citizen, mga ka-vlogs. Kaya naman mga Filipino senior citizens, ano po yung comment at reaction sa balitang ito? Kayo ba ay natutuwa na pwede pa kayong magtrabaho dito sa programa ng NCSC? I-komento nyo po sa comment section. And nasa baba, pakilakip ng buong pangalan at kung taga saan kayo. Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto po sumuporta sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba.
Sa mga gusto maging miyembro, pwede po. I-click nyo po ating join button. Maraming perks dyan mga ka-vlogs. Be my member now. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano. Pag-uusapan natin ang mga mahalaga mga bagay na may kinalaman sa ayuda, programa at benepisyo ng mga senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag yung kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari nyo din i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.